Tayong mga Pilipino pangkaraniwan ay naniniwala na ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag may nagkasakit sa pamilya o tayo mismong nagkasakit, halimbawa, nagkaroon ng suliranin sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kaya namatayan tayo. Para sa atin, pwedeng may mensahe ang Diyos sa atin. May expression pa nga tayong ganito kinakalabit tayo ng Diyos. Although para sa iba, hindi lang kalabit ang turing nila, kundi dagok. But just the same, malaki o maliit mang suliranin, nag-iisip tayo na ang Diyos ay nangungusap, may mensahe sa atin. Of course, we maintain na hindi galing sa Diyos sa mga suliraning ito. Pero po pwedeng hindi man galing sa Kanya ay inaalaw niya para gisingin tayo, para sigawan tayo, para paalalahanan tayo, para himukin at utusan tayo kung minsan pang magbago. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo, kung saan I can imagine Jesus na para bang mataas ang boses niya habang sinasabi niya, kawawa kayo sa aba ninyo, mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, kawawa kayo. Higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo. Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ay pwedeng mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay nangungusap din sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. When everything is fine, kapag walang sakit, kapag may pera ka, hindi ka gipit, kapag masayang-masaya ang pamilya, kapag okay ang negosyo, okay ang trabaho, nangungusap din ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng isang batikang manunulat, si C.S. Lewis, yung mga pains na nararanasan natin, these are shouts of God. In fact, minsan, ito ay parang megaphone of God. Kapag may mga pangit na nangyayari sa atin, sinisigawan tayo ng Diyos. No! May pinababayaan ka, may na-overlook ka, magbago ka na, tigilan mo na yan, layuan mo na siya. So yun, yung mga pains na inaalaw ng Diyos na maranasan natin, these are shouts of God. Pero ang sabi rin niya, yung mga pleasures, yung mga blessings na naranasan natin, these are whisper of God. Bulong ng Diyos. So, ibig sabihin, malakas ba ng boses ng Diyos, sumisigaw man ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema natin? Bumubulong naman ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na binibigay niya sa atin. So kung siya'y sumisigaw sa pamamagitan ng ating mga problema, na tayo'y magbago, tayo'y magpakatino, gawin natin ito, gawin natin iyon, sa pamamagitan din ng mga blessings natin, nangungusap din ng Diyos sa atin. Agalagaan mo mga blessings ng buhay mo. Magpakatino ka, gawin mo ito, gawin mo yon. Just the same. Sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na o kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kaysa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa
Kasi kapag magpapakatino ka sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, parang wala ka ng choice dun kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila ng may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagpapala ng Diyos sa kanila at syempre ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana hiling nating biyaya sa banal na... Huwag niyong nanaising mamatay. Huwag niyong maging expression yung gusto ko nang mamatay. Masama yun. Masama yun. Pwede pa siguro maging expression sometimes. Ready na akong mamatay. Pero yung you invite death, you wish death, you pray for death, I don't think that's proper. I don't think that's good. Because for as long as we are living, God wants us to do something. Minsan po, nakapagmisa ako sa isang patay. Matanda na yung patay, isang ama, isang mister. At napag-alaman ko, yung may bahay niya, matanda na rin at nakaratay na, nasa ospital. At during that time na minimisahan ko po yung patay, ang sabi ng mga anak, Father, hindi pa po talaga alam ni nanay. Mahina, matanda na po si nanay. Baka pag nalaman niyang wala na si tatay, baka bigla siyang bigay. And I won't forget yung speech ng anak na panganay. Kasi sa huli, ay sabi niya, Lord, umiiyak. Huwag niyo po munang kukunin si nanay. Please, Lord, kailangan pa namin si nanay. Kapatid, you see, kahit na nakaratay na, kahit alagay na, kahit wala nang maibibigay, materially sa pamilya, listen, sapagkat ito po pwedeng mangyari sa atin. Kapatid, huwag mong hangarin ng hangarin, gusto ko nang mamatay, sapagkat kapag yan ay nakatakda na, darating naman yan. Hindi ayon sa kayong kagustuhan, kundi ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag mo siyang pangunahan. Besides, lumalaban pa sila, ikaw sumusuko ka na? Gusto ka pa nilang mabuhay, gusto mo nang mamatay? Ano ba naman? Pwedeng, for the sake of argument, wala ka nang maramdamang pagkalinga sa pamilya, okay? Pero ang buhay ba ay ganun lang? Ang buhay ba, nabubuhay ka para sa mga taong nagmamahal sa'yo? Hindi ka pa pwedeng mabuhay para sa mga taong pwedeng mo pang mahalin at paglingkuran mo? Kapatid, kahit ang isang nakaratay pwede pa yang magdasal para sa kanyang mga minamahal. Kapatid, ang isang nakaratay na pwede pa rin makagawa ng kabutihan sapagkat ang kabutihan ay hindi lang naman yung gumagawa ka ng mabuti sa iba. Tandaan natin na ang kabutihan ay yung inaalaw mo rin yung iba na gumawa ng mabuti sa iyo. Sa pamamagitan mo na paglilingkuran nila si Kristo. Kaya pwede ba? Alisin yung ganung ekspresyon. Habang tayo nabubuhay, ano man ang ating estado, may misyon pa rin tayo. At tulad nga po ng eksena sa Ebanghelyo, pwedeng kunin na sila ni Kristo. Pero ang sabi sa kanila, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa mundo. Sinasabi sa ating unang pagbasa, ikalawa, may kanya-kanyang tawag o misyon tayo. Pagbutihin natin ito. Ngayon ang ascension, ang ating pag-akyat balang araw sa langit, sa tulong ng Panginoon. While we must long should, for the meantime, habang tayo nabubuhay, be our motivating factor. Habang gagawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi mahirap magmisyon, mahirap magpakabuting tao, mahirap magpakabuting tao until the end, consistently. Ito ngayon ang ating panghahawakan. Katulad ng mga alagad, mahirap para sa kanila, ang misyon ay binigay ni Kristo. Saan sila pupunta sa mundo? Papaano sila mangangaral? Kanino sila mangangaral? Papaano pag nanganib? At yun ang nangyari. Nanganib
naging mitya pa ng kanilang buhay. Pero ang lahat ng iyan ay kanilang pinagdaanan ng gano'n na lang sapagkat ang kamatayan, muling pagkabuhay, at ngayon nga, ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, ang kanilang pinanghawakan. Alalaong baga, anuman ang struggles na kanilang napagharapan, napagdaanan, in their hearts and in their minds, alam nila ang lahat ng ito may pupuntahan. In the end, glory sa kalangitan. May nagsabi nga minsan, kapag tayo'y namatay at napunta ng langit at tayo'y namatay, namuhay ng mabait, mapapagbuntong hininga tayo ng malalim at sasabihin natin, it's all worth it. Sulit. Sulit yung pagmimisyon ko. Sulit yung pagpapakabuting tao ko. Sulit yung pagkapit ko kay Kristo. Scripture has it. No ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, hindi ko ripot ng Diyos. Huwag mo sabihing bonus lang yan. Ayun tayo eh. Yun ang madalas nating sinasabi. Yun ngang gumaling ako okay na eh. Pero ito, yung buhay ko ito, napakasaya ko. Hindi bonus yun. Nasa package yan. Kasama yan. Hindi add-on lang yan. Kasama yan, maniwala ka. Ngayon, kung ang buhay mo ay hindi eksaktong maging ganyan, sinisigurado ko sa iyo, wala na sa Diyos, kundi nasa tao na, nasa atin na, nasa paligid na natin ang kamalian. Pero sa punto ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kapatid, ang buhay na gusto niya para sa atin, buhay na ganap at kasaya-saya, buhay na nagsisimula, hindi sa langit kundi dito sa lupa. Lagi kong sinasabi yan. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang maging malungkot dito at upang maging masaya sa kapila. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lamang maging masaya na at upang mas magnais tayo, may mas maligayang buhay sa kabila. That's it. Ikaw na magulang, hindi mo ba ibibigay sa mga anak mo ang lahat? Kung kaya mo naman, ang Diyos pa kaya? Kaya tandaan mo, mga kapatid, ang kalangitan ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila na sa atin ay nakalaan. Ang kalangitan ay dapat kumatawan din sa willingness ng Diyos na ibigay sa atin kahit ngayon pa lang ang lahat ng ating kailangan para sa ating kabutihan. Ang langit ay hindi lamang dapat kumatawan sa buhay sa kabila kapag tapos nating mategir, literally dito sa lupa. Ang langit ay dapat din kumatawan sa buhay kahit dito pa lamang sa lupa, matapos nating metaphorically, spiritually, emotionally, psychologically, mamatay dito sa lupa. Pagkatapos ng problema mo sa negosyo mo, pagkatapos na malugi ka sa negosyo mo, pagkatapos mong mawalan ng trabaho, pagkatapos kang iwan ng asawa mo, pagkatapos ng problema mo sa pasaway mong anak, sa manugang mo, sa magulang mo, sa biyanan mo, pagkatapos ng pandemyang ito, pagkatapos ng pagkalaya mo, pagkatapos ng paggaling mo, may buhay! Pagkatapos ng lahat ng pagkamatay na ito, na kung minsan pa nga, God willing, makatulad ng langit, mas masaya pa kesa sa nauna. Kapatid, basta, lagi mong pangahawakan. Ang langit ay walang hanggan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos para sa kahit sino pa man. Yan ang ating panghawakan upang maniwala tayo kahit saan, kahit kailan. Ang langit ay po pwede po nating maramdaman. Basta, huwag lang natin siyang iiwanan. Kapit lang sa Kanya. Kapit lang. And I tell you, lagi siyang para sa iyo, may mga kamanghang-manghang biyayang nakalaan. God will always surprise you. Hindi lang yan ang buhay na gusto niya para sa iyo. Maging excited ka. Maging excited ka. Kasi mas maraming nakalaan pa. So, huwag kang bibitaw sa Kanya. Ito sana ang ating maging motivation sa pagharap natin. Simula bukas simula mamaya, Lunes na naman, sa pagharap natin sa maraming mga hamon ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. God bless.